mali yung pinapatunayan nila. Ang article ng impeachment, binulsa ba yung confidential funds? Ninakaw ba? Ang kaya nga nabobor na yung tao kasi supposedly may pasabog. May dahilan kang ikikwento. Nabulsa ba? Papaano nabulsa? Hindi. Inuulit lang nila yung ginawa nila sa Committee on Justice sa Kamara, which is merong confidential funds. No one is arguing against it. Wala namang nagsasabing walang confidential funds eh. So, yun lang ang pinuprove nila. May confidential funds. Eh, ano ngayon? Pag-uusapan natin mga banateros, yung nangyaring impeachment hearing, ano bang napansin nyo sa impeachment? Nung unang mga araw, antindi, ang tataas ng views. Actually, dito sa SMNI, unang araw ng impeachment, grabe ang mga live viewers, ang taas. Oo, di ba? Pero parang as it drags on, after 14 hearings, bumaba yung interest ng mga tao, ano? Oo, parang wala nang gustong Alam mo, manood. bakit pumunta yung nanonood? Kasi yung mga kalaban, kamukha ni Pocahontas. Pocahontas? Oo. Tsaka bago pa man mangyari yung impeachment, yung mga tinatanong or pinag-uusapan sa impeachment, nasagot na yan ni BP Sara dati pa eh. Yeah. Di ba? Yung mga piatos-piatos na yan, yung mga confidential funds. Di ba, naalala mo yung interview nyo kay BP Sara Duterte? Sinagot na yan lahat dun eh. O parang recycled na no? Oh, recycle. Actually, excited ang taong bayan ng mga first few hearings. Kasi, syempre, ilang taon na pinaghandaan din to ng Congress eh. Di ba? Ilang taon nilang pinaghandaan, ilang taon nilang pinopaganda. May timeline nga si VP Sara eh, kung kailan siya sinimulang operate eh. Sinimulan siyang i-operate parang 2024 pa lang eh. 2023 actually. 2023. Inano na siya eh, sinimulan na siyang i-operate. Tapos paulit-ulit lang eh, yung mga binabanggit nila, Mary Grace Piatos, saan napunta yung pera. Tapos biglang ayun, unang dalawang hearing, yung yung kanilang testigo doon sa mga taga-NBI, pare-parehas po may kaso, mga bossing. Pinaghandaan Di ba pa nila consistent? yan, ha? Pinaghandaan pa nila. Oo. Pero pagdating ng trial, parang hindi sila handa. O kaya actually hindi lang nakikita ko nga sa comment section, hindi lang dismayado hindi lang dismayado yung mga supporters. Dismayado pati yung mga nag-e-expect, yung mga gusto nilang kumbinsihin na magnanakaw talaga si VP Sara. Wala eh. Nung ilang araw na hearings, nakikita nila walang pagbabago eh, walang bago, walang mga ebidensya. Ang makulit pa ron, walang bago, di ba? Puro matatanda. Puro lumang tao yung nandun. Puro lumang Diba tao. si Laila Lima, si Kapunan, akala ko mag-ate. Oo nga, Magkamukha eh. bastos yung mga senador din eh. Oh. Bakit hindi ba paupuin si Kapaunan? Hindi ba pwedeng nakaupo yung habang matagal naman nakaupo nga ay nakatayo talaga eh. Medyo mahirap yun. Ginusto niya yung coach eh. Oo. Dapat nga walang upuan talaga dyan eh. Para talagang ginusto niya yan eh. Wala Oo. naman kasi dapat impeachment eh. Hindi ba? Dapat nga walang aircon yan. Sayang talaga ang pera ng taong bayan eh. Pero mantakin ninyo 25 million per day ang ginagastos Kaya may natin tanong yan. ako, 5 million, saan nakukunta yung pera? Pera. Saan? Sino yung binabayaran? Sino yung binabayaran? Hindi, ano yung expense? Actually, Ano dinivide nila yun. Yung total budget ng Senate for 1 year, dinivide nila yun kaya lumalabas 25. So parang per session, per day, 25 million. Hindi ko alam kung itong budget nila mismo sa hearing, kung may additional na pera aside from yung 25 million per day. Kasi lumabas yun kay Ping Lacson, di ba? Sabi niya na 25 million per day. Kay Gatchalian. Si Cayetano. Kay Di ba? Gatchalian. Ay, kay Gatchalian. 25 million per day. So, Iisip ko, saan nakukunta yung 25 million? Kanino? pambayad ng Oo. pambayad ng mga tao, staff, Ano yun? kuryente, tubig, pagkain. Ang mahal naman Uy, nila. umaapaw pagkain diyan habang mga kababayan natin walang makakain Kaya diyan sa nga eh. Senado. Kaya. Sobra-sobra pagkain. Akala ko, kuya, yung 25 million, nakukunta sa mga buhayang prosecution. Kasama na yung lahat. Sa Hindi, kanila pero na, kumita na sila according sa mga according kay Greco Bellica. Sabi ni Greco Bellica doon sa Quadcom, 10 million per congressman daw 'yan, na. Ayon to kay hindi to Greco. salita ng Banateros, ayon ito sa kay Greco Bellica. Yung Quadcom daw, bawat congressman 10 million. 15 hearings 'yun. Imagine mo 150 million 'yon kung totoo 'yan 150 Isa yan, million isa. per congressman, ilan sila doon. So kung sa 10 congressman, ano na 'yon? 1.5 billion na 'yon sa 10 hearing. Imagine. Tapos kapag ganado pa,
pag may napapatrending na issue sila laban kay BP Sara, may additional talent fee pa daw. Ayun ang sabi ni... Etong si ano. Basta binanatan mo Duterte. Oo. Etong si Redon, after nung hearing, lagi siyang may press con. Sa tingin mo, meron din talaga yan. Meron yun. Meron Ako yan. sa tingin ko, May ad meron yan, yun. no? Hindi, sinabi din naman ng 18 Marines eh. Again, hindi to word ng hindi namin statement to Nire-reaction lang natin yung chismis na yung mga Sinabi ng 18 Marines, sabi ng 18 Marines at bibigay din daw sila diyan. Ininay naman niya. Pero ayun nga, yun inano lang natin. BMW daw yung kotse niyan eh. Daw. Oo, Daw. daw. Oo, daw. Tsaka hindi ka na rin magtataka dun eh. Yung mga yan, hindi naman nila sisirain yung mga pangalan nila para lang dyan. Kasi alam naman din nila na nasisira sila eh. So kaya nila ginagawa yan. Kasi may napapakinabangan Parang nila. yung gusto mo sabihin, parang suicide na lang tayo. Tsaka mapansin Hindi naman nyo- sila mananalo eh. Napansin niyo puro party list. Dati, yun nga, di ba, natanong natin yung dati ng mga congressman dito, ang party list representative daw dati, walang halos kapangyarihan eh. Walang say yan. Kasi hindi yan binoto ng tao ng distrito eh. Di ba, ang binoto is yung kanilang party list mismo. Yung sinasabi, ngayon daw, naging sobrang powerful ng mga party list. Imagine, ginawa pang appropriations sa chairman yung party list ng big, di ba, yung Zaldico. Ngayon lang daw nangyari yan. Sa tagal. Maraming nagkakaroon ng power ngayon eh. Yung mga addict before nawala na ng power. Mga NPA nawala na ng power. Ngayon sila ang siga sa kalsada. Nasa Malacanang pa yung iba. Itong mga terorista. Matindi ngayon. Tsaka itong mga party list na to, may mga pondo doon. To ayaw kay Toby Tiangco. Meron talaga. Yung mga pondo, ang lalaki daw. Kauna-unahan daw yan sa kasaysayan ata ng Pilipinas. Kasi parang, halimbawa, ikaw, congressman ka ng isang distrito. Mahirap eh. Kasi halimbawa, yung distrito mo, majority na ng mga tao doon, Duterte supporter, halimbawa. So kung babanatan mo mga Duterte, medyo mababad trip sa'yo yung mga, yung mga botante mo. Kung party list ka, di ba? Usually, ang ginagawa sa party list, alam ni Banat ba yan? Yung, kasi dati nagkaroon ng party list, tumakbo ng party list si Madam Mocha eh. Ano yan? Kailangan mo lang ng isang probinsya, magfo-focus ka lang sa isang probinsya, pwede ka nang maging manalong party list eh. Di ba, Banat Bay? Yung sistema ng party list. Kaya ngayon, dito sa distrito, mahirap. Pag alimbawa, ma-expose ako na anti-Duterte ako, tapos majority ng constituency ko, Duterte, yari ako. Kaya ngayon, siguro walang kumakagat doon sa pain. Siguro may pera nang nakapain, ayaw nilang kumagat. Kaya ang kakagat yung hindi naman, party list representative, hindi binoboto talaga ng taong bayan. Alam mo, kakagatin nila ngayon yan. Kasi inaantay nila yung budget eh. Pagdating ng 2027, wala na yan. Baklasa na yung mga yan. Laglagan na yan. Kaya hanggang ngayon na lang yan eh. So 2027 na nyo, mag-iiba to ng mga yan. Pero may tanong ako, Bay, di ba nag-party list kayo dati? Angkop ba sa, katulad na nila Redon, angkop ba sa party list na ganyan yung pinagagawa nila? Talagang trabaho ba talaga nila? Anong party list niya? Bicol Saros siya eh, di ba? Hindi natin alam kasi naka-focus siya sa mga Duterte eh. Sa Hindi naman impeachment. taga Bicol yung mga Duterte. Hindi ba? Yung dati, Kalabanat ba, yung niyan, ang advokasya yata sa mga nanay, single mom, gano'n. So dapat naman gano'n ang party list eh. Pero wala eh, iba na Pero talaga. kuya, gusto maraming nagsusulong na sana alisin na nga yung party list. Dapat alisin na yan. Ginagawa nila, nawawala ko na yung mga nakaupo eh. Kaya ngayon, yung ginagawa nila ngayon, sila Koke. Ang frontliner nila yan eh. Kasi wala namang mawawala sa kanila eh. Pareho kayo ng ilong ni Cookie, no? Ganito. Hindi, tsaka dagdag pasahod natin yan eh. Yung party list na yan, di ba? So tayo pa rin nagpapasahod. Maganda sana yung niyan. Maganda sana yung kung matutupad lang yung mandato. Kasi ang nire-represent ng party list yung mga marginalized sector eh. Kung nare-represent talaga yung marginalized sector, dami mga party list, kung ano-ano, patawa na yung mga pangalan eh, di ba?
Oo, kung ano-ano na lang yung mga naiisip. Pero hindi ko alam bakit pinapayagan ng COMELEC. Meron pa isang iwi. Ngiwi, party list, gano'n. Iba. Yung giwi. Ngiwi yung pa. party list. Tabingi eh. Pati yung pati utak, tabingi eh. Nakinig eh. Nakinig tayo ka. Yaman na yan. Oo. Kakakuha na lang pag ano eh. Bumalik tayo dun sa Bumalik tayo dun sa impeachment. Ano mga observations ninyo? Itong nakaraan kasi natapos na yung article yung article na rebellion, inciting to sedition pala, tapos yung grave threats. Itong ngayon, yung unang article itong tinatakil ngayon, yung anong yan, article Coach Oli, patungkol dito sa confidential funds. Anong masasabi nyo, mga observation nyo? Mga Ako, ang unang-una ko nagugulol ako. Ang unang-una ko na-observahan ko. Oo, nabulol pa. Kaya nga eh, nakapanhanan, no? Sinalo ko lahat eh. Ako, ang una kong na-observahan, ang hirap ka na magbigkas ng na-observahan. Nahirapan ako. Observe. Hindi, ang una kong na-observahan, si Kapunan talaga eh. Kasi kalima. Bakit? Bakit? Ako talaga mag-ate eh. Tapos akala ko kamag-anak nila si Luis, pero magkakamukha sila tatlo eh. Oh. Di ba, Tapos lahat sila pare-pare sa ugali eh. Yung ba kila- Sama na ugali. di ba kilala yan? Sino yan? Si Doris yan. Singer yan. Sino? Elton John. Elton John. What I'm gonna do to make you love me. Yan ba yun? Pero ito nga, yung napansin ko lang talaga, literal eh. Yung dyan sa hearing. Parang kampon ng kadiliman at saka kampon ng kabutihan. Makita mo, yung kampo ni VP Sara, ang babait, ang gagalang, kahit Ang bastos. babata, ang babata. Oo. Ito naman, ewan ko, parang may age, may yata dito, age limit Requirements yata. yun Requirement, eh. no? Oo. Mga mukhang maligno, Sabi nga ng mga netizen, Agnas versus Angas. Hindi naman. Ay. Netizen na nagsabi niyan. Netizen, ah. Netizen. Hindi, tsaka, Curious ako sa may mga driver din kaya itong mga to. yun nga eh. Driver. Palagay ka meron. Doon nga ako papasok eh. Kasi, hindi na, yung sinasabi niya dilima, kasi si Madam, Attorney Kapunan, panay tanong ng, kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng tubig? Cross Hindi, baka lang siya, mabait lang talaga siya. Kanina ako si Kapunan, may kaso rin raw eh. Na kinakaharap noon. Yun na nga. Hindi parang tapos yung kaso niyan eh. Actually, hindi lang yung kaso. Galit siya sa korap, pero pinagtatanggol niya, korap. Kaya nga. Kasi abogado yan ni Napoles. Di ba? Si Napoles convicted yun na PDAF, di ba? So, Anong kaso niya? Anong kaso? ni Napoles, corruption. Si Si Kapunan. Illegal possession of ugly piece. Ikaw nagsabi, malinaw yung magkakasabi mo. Pero ayun nga, ano pa mga observation niyo, Jay Guevara? Yung inside plan nila. Parang kasi, palagi nila sinasabi na may pasabog silang matindi, tapos nauuwi lang sa kangkungan yung mga witness. Parang parang pinamumukha nila sa tao na wala talagang kwenta yung mga mga inilalabas nila yung mga yan. Ebidensya, no? Walang ebidensya, walang matibay na ebidensya. Parang kulang na lang sabihin nila na talagang walang kwenta tong impeachment na to. Ginagawa lang namin to dahil sa kagustuhan ng amo namin. Ayun. At napapansin din natin, parang wala na silang gana eh. Sila mismo wala na rin gana. At alam na rin nila siguro na talagang hindi nila mai-impeach si VP Sara Duterte. Kasi sa takbo ng impeachment ngayon, sa takbo ng trial, wala eh. Wala silang mapatunayan araw-araw, 13 days na kahit isa na ibinibintang nila, hindi nila mapatunayan. 14 na yata, di ba? Pang 13 13 kahapon. Nasa 13 na. Sa susunod, 14. Pang 14. Oo. Baka kaya walang gana, hindi pa nakukuha yung pangako sa kanila. Baka. Paano gaganahan? Baka. Nawakuha ka na, gusto mo kanto pa rin. Iyon, no? Apo ko yun. Kasi supposedly, yun nga, katulad ng sinasabi ko, ako excited din ako malaman kung ano ba yung hawak nitong prosecution against VP Sara. But 12 days after, napakahaba na nung 12 araw. Usually, unang araw, parang sa boxing, first round, nagsusukatan di ba? Yes. Pero pagdating ng second round, third round, ano na yan, bakbakan na talaga yan. So imaginein mo, kumbaga sa boxing, last round na to, 12 round, wala pa rin Parang wala pa yung rin nangyayari. boxing ni Pacquiao noon tsaka ni Mayweather, nagpuyat ako noon. Tapos wala nangyari, no? Parang Ganun sukatan lang, ng sukatan. nagsayawan lang yung dalawa. Oo. So,
Ayun nga ang ano natin, yun ang problema natin dito. Even tayo, gusto rin nating malaman. Gusto nga natin, 'di ba? Sabi nga natin, sige na. Wag na tapusin na yung Committee on Justice na yan, yung hearing diyan. Dali na natin sa impeachment court. Tapos sila rin ilang taon nilang impeachment court. Pagdating ng impeachment court, wala. Lahat ng mga isinasalang nila ng mga taga-gobyerno na ginagawa nilang witness, puro incompetent, mga banateros. Tsaka para silang aligaga lagi, no? Hindi nyo ba napapansin? Dumaan yung Friday, Saturday, Sunday. Pagdating ng Monday, ang gulo-gulo na naman nila. Hindi mo sila nagre-review pag sa mga patay na araw na yan? Actually, galing na galing nga sila eh. Yung isang political analyst na abogado. Galing na galing daw siya kay Kapunan. O hindi pa si Kapunan, unang salvo pa lang gusto na mag-recess. Ang tagal na walang hearing, pagpasok, biglang recess. Gusto mo po. Analyst? Oo. Ewan ko sa kanya eh, kung anong mga qualifications, credentials meron mga yan para matawag na mga analyst eh. Tsaka wala pa rin wala pa rin matinding diin tong mga witness sa ng mga anti-Duterte kay BP Sara. Mauubos na lang ata ni Luistro lahat ng kulay ng prutas eh. Kada hearing eh, parang wala pa ring buga eh. Oo. Tsaka Maganda ng mga damit nila, parang fashion show, no? Oo. May kormang saging, may rambut. Yung kahapon na suot niya, parang sa tingin ko parang puyat na sa lagubang. Ginto. Gintot. Kisa Hindi, sa pero nagintot sa totoo lang, aksaya talaga to sa pera ng taong bayan. Imagine ninyo mga bossing, no? Di ba? Imbis na nasa Congress sila, gumagawa sila ng mga batas. Si Asidre, natutulog. Si Asidre. Natutulog doon. Kasi nakagano, no? Tulog sa Nakakahiya, no? hearing. Oo, nakakahiya. Kamukha mo yun, naman. Even the senators, Ang di ba? mukha mo- Sabi ni Senator Amy, 2 batas pa lang napapasa nila. Dahil siguro dito sa impeachment na to, di Ano ba? naman yan? Parang constitutional process man yan. Oo. Okay man yun. Kaya lang, ito nga kasi ang problema. Yung kay VP Sara, alam naman natin, politika lang eh. Yes. Hindi ba? Hindi Pero pa ako na-observe, dito na-expose to. Aminin nyo o hindi, mga loyalista tsaka mga pinklawan. Pero alam nyo yung totoo, ang talino ni Robin. Napansin nyo ba yan? Oo. Hindi yan Grabe matanggap. yung mga tanong niya, no? Pasok. Kasi iba yung bookish, yung iba yung aral ka, iba yung experience. Yes. Pasok na pasok. Alam mo yung kay Robin, hindi mo siya pwedeng maloko kasi sa ground na-experience niya. Hindi katulad nung kay Tito Soto, 29 years, walang kinatandaan. Yes. Wala, di ba kita mo, soplak siya ni Cheese. Oo. Kasi nag-grandstanding sila eh. Alam mo, kaya nag-number 1 si Robin Padilla eh sa survey. Kahit nag-number 1 na nakaraan niya ng eleksyon, tapos sa survey ngayon ng senatoriable, nag-number 1 yan. Kasi nakaka-connect yung tao sa kanya eh. Grassroots. Sa lahat ng nagtatanong dyan, ang natatandaan na tanong, kay Robin lang. Yes. Oo. At Yung hindi lang tanong kayo- ng ibang mga senador, mga banatero, si Tulfo, puro kabalbalan yung mga tanong eh. Hindi yung No? tinatanong sa impeachment trial. Yeah, Pang, yeah. yun pang session yun ng Homeowners Association ng mga tanong na yun, tsaka mga suggestion. Naririnig ko yun sa sa meeting ng ng homeowners, yung mga ganun. Dapat gumaya na lang sila kay Lito Lapid. Oh, huwag lang magsasalita. Manahimik na lang sila kung wala sila Pasukan ko maganda lang si, sasabihin. balikan ko lang si Robin, yung sinabi mo na experience, kaya pa, kasi yung maliit pa lang ako, nakulong ko na yung sa Apo Sayap pa lang. Sa NPA, pinasok niya. Nakulong yan, namulungan yan, ilang beses, di ba? So, sanay na si Robin sa buhay mahirap. Lahat ng Yung lingwahe na gamit Yes. niya eh. Connect lahat talaga ng, sa masa. lahat ng kasamaan na sa mundo, naranasan niya na eh. So, alam niya yung nangyayari sa reality. Oh, kasi tanungin mo tao, natatandaan mo yung tanong ni Bam Aquino? Wala, hindi nila magets. Yung tanong ni Risa Ontiveros, Ako, wala, naalala ko hindi nila tanong magets. ni Risa. Ano? Ano raw sakit ni Mary Cristianos? Bakit na bumili ng kamot? Tanongin niya yung doktor. Wala naman doktor doon, ba't nagtatanong siya kung di ba naman sila mga loko-loko? Tsaka hindi lang si Robin yung defense team, talagang salang-sala makikita mo talagang mapapabilib ka bawat buka ng bibig nila na akala mo masisinda kasi sinisindak sila nila kapunan ng prosecution Pero pag nagsalita mapapanga ka ganyan Oo. Kasi magagaling talaga, salang-sala Napansin nyo, mga bossing, yung tawag dito, yung prosecution, no? Napansin niyo yung mga congressmen. Nung nakaraang mga impeachment, mayroon man ako mga napanood na mga impeachment proceedings Yung nagpipresent talaga,
yung nagpe-present ng ebidensya, yung mga congressman mismo. Kasi sila nag-hearing eh. Sa Committee on on Good Government ni Chua, Committee on Justice, di ba? Puro congressman yun. So alam nila yung kaso. Sila nagbuo ng kaso eh. Pero pagdating sa mismong hearing, sa impeachment, inasa nila sa mga private prosecutor. Inasa kay Ligutan, inasa kay Kapunan. Bakit? Hindi ba kayo magagaling? Akala ko ba magaling si De Lima? Abogado yan. Akala ko magaling si Jokno, abogado yan. Eh, mukhang magaling na sila mag-speech, ano? Pero pagdating sa litigation, mukhang mahina sila. Wag mo lang isama si Chua, Yun, kasi hindi pwede yun. Yung take 3 sa bar, hindi kasali yun. Oo. Kapag kung ikaw naman siguro, 3 beses ka na nag-i-exam, maaawa na lang sa'yo yung proctor. Baka ipapasa ka na lang. Oy, magaling si De Lima, ha? Si De Lima. Saan? Saan? Hindi nyo ba napanood? Saan? Ay, yung sayaw? Bira. Yung sayaw? O yung kanta. Magaling, ha? Oh, hindi, ang dami rin abogado sa kanila. Katulad yan, si Terry Ridon. Bakit si Terry Ridon, imbis na, kung magaling ka Harvard daw talaga, yan, ha? Harvard yan. baka Harvard dyan sa Quezon City. May Harvard, Harvard dyan, kapal maraming ng beer mukha. house dyan, eh. Oo. Alam mo ka, Kaya Harvard pala yun. maraming nakuha eh. Maraming Kaya nakuha pala yung maganda bad yung aerodynamics eh. Pero meron na, parang in-expose na nila yung Harvard niya eh. Kasi pinagyabang niya na yan noon eh. In-expose yata nila sa Surugando Sasot yung Harvard niya eh. Parang, ano lang yun, parang 2 araw lang yata na, pumasok lang yata siya dun eh. Sinabi niya na Gawang rector rin? Parang ganun eh. Wala, Kulit na mukha hindi naman nila yata nun, yung kurso eh. Alam mo Hindi yung ba? mukha niya, kuya na. Tingnan mo, salita siya ng salita. Saan sila magaling? Sa pagpropaganda lang. Kasi kung magaling talaga yung, yung si Ridon na pogi na yan, sana siya yung nandoon. Okay yan. Yung ginagawa ni Kapunan, sana sila gumagawa. Eh, Mas hindi sila nakagaling pa yung gumagawa. mukha na rin, no? Hindi naka-top down. Top down ba BMW nito? Top down? Ewan natin. Hindi. Top down, walang salamin, no? Hindi mo alam eh. Walang salamin yung Wala, ano nito. lugi. Pag wala salamin yung sasakyan yan, sakop lahat yan. Hindi maganda. Oy, nakaturbo yan. Hindi, naka-aerodynamics. So maganda aerodynamics. So, yung Eh, lusot ng hangin. sabi nga nila, pag huminga daw to, humigop, ubus yung hangin sa Senado eh. sa laki ng Hindi, pero ang tanong ko dyan, Vacuum eh, no? abot nga ba yung BMW, yung apakan nun, yung pedal? abot. Hindi, may extension yun. O naglalagay pa siya unan? May extension yun. Kahoy pag nandito. Pero yun nga, katulad nga ng sinasabi natin, yung prosecution panel, ina-expect sana natin sila eh. Kasi sila yung mga congressman, dapat sila, mga abogado man sila. Buti si Luistro kahit paano. Nagpresenta siya ng testigo. Si Chua kahit papaano nag-interview ng testigo. Kasi yung nilagay ni Chua doon, yung mga taga-land bank eh. Mantakin mo, ilang taon, Mary Grace Piatos, kung ano-ano, pagdating doon, tatanungin mo lang yung testigo. Ano pangalan mo? Saan ka nag-aral? Yun nga eh. Ilang taong ka na sa serbisyo? Kaya nga. Anong ginagawa mo sa trabaho? Para siya nag-i-interview na mag-a-apply sa trabaho, di ba? Ayun na lang nila i-rate na, no? Alam nalalaman mo, di ba? Kung ako yun, ano nalalaman mo, hakuin mo ngayon? Kakanilin ko eh. Oh, doon pa lang, pahiyang-pahiya na sila nung inilagay nila yung taga-land bank. Mm. In-expect natin, sasabihin ng mga taga-land bank doon na mayroong kakaiba doon sa mga withdrawals nila VP Sara. Eh, lumalabas na ang pinag-uusapan lang pala yung 2 testigo na yun, unusual, ano ba yun? Yung unnecessary, irregular. Yun lang yung pag-uusapan, mantakin mo. Ilang milyon. Tapos eto napunta na tayo rito sa, ngayon, yung bagong, yung taga-COA. Yung taga-COA. Napansin ko lang. Napansin ko lang yung consistent to yung kanilang yung kanilang mga testigo. Mula mo dun sa taga-NBI, pagkatapos nilang gawin yung trabaho nila para kay BP Sara, either ma-promote sila or nalilipat sila sa ibang posisyon. Kasi katulad dito, itong ngayon si Wamil, Attorney Wamil. Dati siyang taga-Igpao, ngayon hindi na siya taga-Igpao. May bago na siyang posisyon, parang sa Pasay COA Pasay na yata siya. So hindi natin alam kung promotion ba 'yan or what, pero ganun ang lagi nangyayari pagkatapos nilang tumrabaho, bigla silang nililipat. May tanong ako. Anong naamoy mo dyan? Ay, Kanino? Kay Wami. ang sungit, no? Heli. Ang sungit, no? Naamoy ko yan eh. Heli pa eh. Pero yung salamin niya, alam Ano ko yung mga mo? Ano yung mga senyales na nakita mo? Hindi, obvious naman. pagkanon niya? Oo. Paano? Ay, ayan yung mga At pagganon saka na yung rin. yung attitude na feeling magaling.
Yung sumasagot, no? Inuunahan niya kasi yung nagtatanong sa kanya. Kinukonclude niya na, o ina-assume niya na ito yung susunod na itatanong sa kanya. So kaya siya, tingnan nyo, pag tinanong siya hindi sumasagot ng diretso, inuunahan niya. Tsaka lagi niya pinapaulit, Banat Bay. Oo. Paulit ng tanong. Strategy yun eh. Oo. Para mag-isip. Makapag-isip. Oo Pero nga. alam na niya yung mga tanong. Kaya ko yung kumakain yung baklameter ko. O, di ba? Kumakain na, Okay, may payo ako sa iyo, Robin. Ingat Kasi ka. kumakain siya. Ang lagkit ng ano eh. Oh, tsaka pag pag babae nagtatanong sa kanya, Senator Amy nagagalit siya eh. Kaya, Pag lalaki, okay lang eh. kaya nga. Nangagat siya, no? Tsaka, Ay, no? tsaka ano siya, Pagkay oo. Ma'am Amy, oh. Hindi ko na Pagka ano yan, manugaling niya, eh. Oo. Pero Pag kay Robin, Pagkay Robin, nakagaling mo ka. Ay. Lumulunok pa. Paulit. Ayo, kaya pala inaaway si Amy Marcos. Ay. Ayaw niya magtanong. Alam mo. Babae kasi. Babae kasi. Oh, pero anong napansin nyo? Ano yung mga nakita ninyong yung ginagawa ng prosecution at saka ito, ano yung mga nakita nyong kakaiba? Yun, isang kakaiba dyan yung lalo to si Kapunan. Unan. O kasi siya, may mga banat, bumabanat siya sa mga judges. Di ba bawal yun? May mga banat siya minsan eh. May mga Ano siyang punchline? may Parang mga pinupoint pakul. siya. Oo, ganun. Oo. Papatawa, di naman nakakatawa, nakakatakot siya eh. Kumanta siya. Hindi siya hindi siya mukhang komedyante, mukha siyang mukha siyang Gusto nga niya magpatawa eh. Hindi. Oo. Dito natin nasusukat yung mga senator na sige sabihin na nating mga kadikit ng mga Duterte. Sabihin na natin ganun. Mahaba yung pasensya nila. Mga bastos yung mga bastos tong ito. Ewan ko rin sa mga senador natin ngayon parang ang babait masyado ng senador natin. Oo Ngayon ang nga panahon nila Miriam. Hindi kapag tanong ang Senator Jazz, kailangan sasagot ka kung ano yung tinanong, hindi Kuya- yung paikot-ikot. Kuya, hindi na pwede yung senador. Wala lang si Marcoleta kasi Kim Ay, Goy. oo, napakaswerte ninyo. Si Jinggoy, alam natin Alam kasi yan. niya si Kim Goy kasi Marcoleta. Kasi yung pato. ano rin yan? Si Jinggoy, suplada rin. Ay, suplado. Uy! Suplado. Suplado. Di ba? Dati, Oo, ganun suplado. lang yan, mga Grabe batindi. magtanong yon. Pero kasi medyo mayabang tong Si Wamil? witness na to, si Wamos. Ano? Wamil. Hindi Ramil. Wamil. Ramil Madriaga. Katono nga ni Ramil Madriaga eh. Sobrang alam mo yung parang ansungit. O, Alam ko na kung bakit. Bakit? Ayun, kita ko si sister. Wait lang, pakibalik nga ulit dun sa kanina. Yung may mga nasa likod. Nandun si sister Wala na, i-rewind mo ka. Oo. Kitang-kita si sister or Teggy. Tsaka halatang halata na scripted eh. Kasi pag nagtatanong yung mga nasa prosecution team, ang bilis ng sumagot. Pero kapag ang nagtatanong, yung mga alam natin na may leaning kay BP Sara Duterte, ang tagal niya sumagot. Ginagamit niya nga yan yung can you repeat the question. Tama si Boss Ba strategy yun. Habang inuulit yung tanong ng nagtatanong Actually, sa kanya. may nagreklamo na senador Oo, doon. Sabi ng nag-iisip. senador, di ba? Si JBRC to. May sinabi si JB, tapos ang haba ng tanong ni JBRC to kasi pag nagtatanong commander yung oras eh. Tapos pag sasagot na siya, hihinto. Pinaulit niya yung tanong. Ang haba nung tanong. Naubos yung Oo, napansin ko nga yun. naubos yung Kuya, oras. yung tanong nila, na mahaba. Ang ganda sana Pinaulit nun. niya eh. Ang ganda Oo, din sana nun. Mamaya, natin yun. Ipi-play natin yun para Pero- mahimay-himay natin. Maganda yung tanong ni JV Ejercito nahulog siya dun kasi wala siyang nakita na ebidensya na si BP Sara nga ay nakinabang ng direkta doon sa pondo ng OVP. Di ba? Yun nga, mabalik muna tayo rito kay Wamil. Di ba? Naintindihan naman natin, Master Judea, na si Wamil is scripted yung sa prosecution. Pero pagka yung cross-examination na, ayun na, Wala na. doon na siya yung kasinungalingan na si VP Sara lang ang merong confidential funds. Inulit-ulit ang galing ni ni Attorney Powa Yan, tingin doon. na yan, Yan tingin na yan, Oo. Simulan natin siguro doon. Merong merong video yan eh. Yung kay Attorney Powa, doon natin simulan yung cross-examination. Oh, natin yan, i-play natin para marinig. 2014. You see that? Naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala niyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba?
Yes po. Tapos Since I tatanong- assumed in ICFAO in Since- 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Nakita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ICFAO na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Ang galing ni Attorney Powa, walang kodigo, no? Talagang direkta. O kasi ang dami, sunod-sunod talaga yung mainstream media doon sa nung lumabas yung VP Sara, ang tanging Vice President na mayroong confidential funds. Meron pala yung si Vice President Binay. Binay, meron. 8 million. Million. Oo. Pero nakita nyo nung tinanong ni Powa yon, ilang beses niyang pinaamin muna eh. Sigurado ka ba? Si VP Sara lang. Si VP Sara lang. Kailan ka pumunta? Naging IGPAO. September. Pinakita sa kanya. Ito, December. Nandito ka na nun. December, meron si Binay. 8 milyon o 6 na milyon? Ang tanong niya, nag-liquidate ba? Na-liquidate ba? Yun ang tanong niya. So parang, anong ibig sabihin nun? Anong dating sa inyo nun, na-liquidate ba? Pag hindi ni-liquidate, hindi mo nahanapin? Ganun ba yun? Kasi dapat... Inuunahan lang niya. Ayun yung sinasabi ko na lagi niyang inuunahan. Kung para saan ba itong tanong na to, trap ba ito sa akin? So uunahan ko na. Defensive siya eh. Ganyan ang mga bayot minsan eh, di ba? Defensive. So, naging defensive siya. Sinasabi niya na na-liquidate ba? Kaya lang, hindi niya naisip na siya yung naandun. Oo. So saan dapat tinatanong doon? Kung na-liquidate o hindi na-liquidate. Pero, observe niyo yan. Yan yung unang araw. The second day, meron na siyang Sagot. lusot. May lusot na siya. May lusot na. Na sinabi niya na hindi naman daw
sa kanila sa opisina hindi nila. Hindi nga daw Noong una hindi nag-liquidate. niya masagot eh. Pangalawa meron na siya. Halatang tinuruan na. So parang hindi daw dumaan sa kanila. Yun yung pangalawa yung tanong na ni Senator Amy. Actually, yun nung sinabi nga niya yun na nag-liquidate ba? Kaya nga kung titingnan mo yung sagot niya na nag-liquidate ba? So parang si Binay hindi nag-liquidate. Hindi hinanap yung pera. Si Inday nag-liquidate pero hinahanap yung pera. Pero alam mo, ano ko lang, medyo nakukulangan talaga ako sa pasensya na, magpapanelo ako dito Nakukulangan ako kay, ng konti sa defense. Actually, Kasi mabait. dapat, diniretso niya na yun. Ang tinatanong ko, kung merong confidential fund ba na iba. Hindi ko tinatanong kung na-liquidate mo ba. Dapat diretso yung tanong para ma-prove. Kasi alam ko yung pinupuntahan ni attorney, na pinupuntahan niya, hindi niya alam yung mga nangyayari sa loob ng COA. Yun yung parang pinupunto niya. Sana idiniin niya doon. Binitawan kagad niya nung medyo Parang inaalagaan, parang mabait masyado ba? masyadong mabait yung defense. Yung sa kabila, sobrang hudas di ba? Masyadong bastos. Bastos. Totoo, bastos naman talaga To the point nga na uulit-ulitin nila yung hindi ko yung hindi nakikita, ang Hindi na dilim. ko, Pag hindi na-gets ng tao, uulitin pa. Paulit-ulit. Ayun yung propaganda. Dito sa kabila, ina-assume nila na naintindihan kagad ng tao yung punto. Kaya nga alam niyo yung kay Robin. Yung kay Robin, di ba, na parang sa kabilang panig, parang ang tanga-tanga daw ni Robin doon sa tanong niya. Pero hindi lang kasi nadiin ni Robin na yung importante yung confidential which is mas nadiin pa nga ni Lacson. 'Di ba? Nadiin ni Lacson na wala kang intelligence Clearance. o clearance, wala kang ganyan. So kasi ina-assume siguro ni Robin na naintindihan na ng tao bakit tinatanong yung tungkol sa bundok, tinatanong kung saan ka nakatira, nakapunta ka na ba. Ang ina-assume ng mga pink at saka mga dilaw parang masyado namang Connected, no? Hindi connected yung tanong. Pero hindi nila naintindihan na malalim yung tanong ni Robin at sinasabing wala kang kakayanan o kaalaman pagdating sa insurgents. So yun Kasi yung hindi ka exposed yun yung sinabi. sana idiin nung mga katulad nung abogado. Trabaho ng abogado yun Pero yung abogado ngayon, yung bago, Yung bata. yung babae, Ferrer. nako, delikado sila doon. Ferrer. Mukhang yun ang hinahanap mo. Hindi, palagay ko Ayun, medyo na-intimidate din si na-intimidate si Kapunan Pero dito tayo muna sa confidential funds. Lagi nilang sinasabi, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Ang sabi nila, si Inday Sara daw, si Mary Grace Piatos. Ang tawag nga nila kay Inday Sara, Mary Grace Piatos. Mamukat-mukat mo nung lumabas kung magkano yung pera nakuha ni Mary Grace Piatos. 70,000 lang. Barya. Hindi ba? 70,000? Oo. Yan yung sinabi ni Jay Sonsa. Mas malaki pa yung tip ni Rafi. Si Jay Sonsa na. Totoo naman sinabi yan, lumabas niya. naman sa social media, 250 to 300, di ba? Yung babae mismo nagsabi. Mas malaki pa ang kinita niya sa pelikula Di ba? Ay, oo. Kesa dun sa pero ano bang importansya nitong confidential funds? Kasi ang question nila, bakit ang DepEd merong confidential funds? Bakit ba kailangan ng DepEd ng confidential funds? Sinong gusto sumagot? Pero mali yung, para sa akin mali yung pinapatunayan nila. Ang article ng impeachment, binulsa ba yung confidential funds? Ninakaw ba? Ang kaya nga nabobor na yung tao kasi supposedly may pasabog. May dahilan kang ikikwento. Nabulsa ba? Papaano nabulsa? Hindi. Inuulit lang nila yung ginawa nila sa Committee on Justice sa Kamara, which is merong confidential funds. No one is arguing against it. Wala namang nagsasabing walang confidential funds So, yun lang ang pinuprove nila. May confidential funds. Ano ngayon? Meron naman talaga. Pero para sa akin naman hindi na question dito. Although napaamin or nasilat dito si Wamil na hindi lang si BP Sara. Pero para sa akin, hindi na importante kung sino meron. Ang tanong na lang dito, yung mga naunang presidente ba, naging DepEd Secretary, naging Vice Chairman ba sila ng NTF-ELCAC para kailanganin nila ng confidential funds? Kasi si BP Sara, naging DepEd Secretary. Alam naman natin na dyan sa mga eskwelahan, dyan nagsisimula ang rekrutan.
At noong si BP Sara ang may hawak ng DepEd na yan, may kahit papaano, meron tayong nakita May achievement. Walang mga na-recruit na estudyante, walang mga estudyante na dinadala sa bundok katulad ng ginawa nila yung dating congressman. So, nanahimik yung eskwelahan. So ngayon, ang problema natin, baka mamaya, dahil iba na nga yun nandyan, so hindi naman sa wala tayong tiwala sa nandyan, pero parang mas focus kasi si BP Sara dun sa ginawa niya yon kasi alam niya na yun Alam niya na yung kung paano i-execute kasi ginawa nila yan sa Davao kasama ng pamilya nila. Paliwanag natin, bakit kailangan ng Department of Education ng confidential funds para labanan itong insurhensya? Hindi naman yun ang mandato nila. Ang mandato nila is education. Yun ang sinasabi nila na hindi na sinasabi ni COA na yung confidential funds parang depende sa mandato ng opisina. Na parang sinasabi nila na illegal na magkaroon ng confidential funds yung isang departamento. Nakalagay naman yun sa batas na ang NGA, National Government Agency, pwedeng magkaroon ng confidential funds. Ngayon, anong importansya na merong confidential funds yung DepEd? Sa mga bundok, hindi naman porket bundok, mga malalayong mga lugar, walang eskwelahan. May eskwelahan dyan. Yun nga ang target ng mga komunista Ang target ng mga NPA, yung mga lumad, yung mga walang TV, yung mga nasa mga liblib na lugar. May mga eskwelahan man dyan at yung mga maliliit na mga eskwelahan dyan, yung mga sityo-sityo, may mga under yan ng DepEd. Yes. Ngayon doon nagre-recruit etong mga NPA na ito. Pupunta sila doon, dodoktrina sila, tapos papasukan nila ng ibang curriculum yung eskwelahan. Yun yung iniwasan ng DepEd. Kaya importante na ang DepEd merong confidential funds para mapigilan yung recruitment ng komunista sa mga liblib na eskwelahan. At kung makapapansin natin, si BP Sara, sinasabi nga nila, lagi nasa bundok, umakyat sa bundok, di ba? Yun ang ginagawa niya Pinupunta niya yung mga school. Pero, noong panahon ni BP Sara, pinupunto natin, walang mga katutubo na nakukuha itong mga may leaning dyan sa mga kaliwang grupo. So, ibig sabihin, nanahimik, naging mapanatag yung mga eskwelahan, lalo-lalo na yung mga hindi naaabot. Tsaka, eto yung mga taga-bundok, yung mga rebelde na yan, galit na galit yan sa mga Duterte kasi yung kalsada, yung mga bundok na walang kalsada, nilagyan ng kalsada. Farm to market road. From to market road. So, ngayon, nabubulabog ngayon sila. Doon, pag nalagyan na kasi ng kalsada yan, magkakaroon na ng mga bahay dyan, magkakaroon ng komunidad, magkakaroon na ng mga pulis, mga headquarters ng police and all that. So, mapupush sila mapupush. Hindi sila makakapasok. Ganon. Yun nga. Merong actually, Jay, may dagdag ka. Ang masaklap pa diyan, yung confidential pa ni VP Sara laban sa mga makakaliwa, sa mga NPA. Tapos yung confidential pa ni Marcos, pang pondo sa mga NPA. Sa racket. Racket. Takin mo, 17 billion sa Saka racket. ito ba yung sabi nga nila, yung kay Ma'am Sara, gulo nilang gamot. Yung kay Bongbong Marcos, ginamit sige. Racket. Ito racket. Gamot din naman yun Hindi, dapat kinote mo na lang yung sinabi ng tao na nagsabi. Ayun nga. Attorney Rowena Guanzon nagsabi niyan para hindi ka makasuhan. Sabi nga ni Rowena Guanzon, si Sara, ginamit yung pera, Pambili na. pagpili ng gamot. Anong gamot? Nakakagamot ng Nakakamot sakit. ng sakit ng mga sugat, gano'n. Ganon. Yung kay Bongbong, Sino? basta yung isa. Ayoko makasuhan. Nakakasuhan na naman ako Okay Hindi, tsaka isa pang dahilan dyan kung ba't gigil na gigil sila kay Mary Grace Piatos. Kasi gusto lang nilang malaman kung sino talaga yun at dadalihin talaga nila. Kasi yun yung nagturo sa mga kasamahan nila Yun yung nagbunyag sa mga, sino ba naman ikaw, isipin mo gusto nilang malaman, ipapasubpi na nga daw nila. Gusto nilang malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Ikaw ba, pag yung tropa mo, sinumbong mo dun sa asawa, sasabihin mo ba sa asawa mo na ako ang turo mo na nagsabi Di ba sasabihin mo, wag mo ko ituro na ako yung nagsabi Ayan, parang si Robin. ganun din yun. Ikaw ba, Robin. ituturo mo ba, ipapahamak mo ba yung sarili mo at bibigay mo yung totoong pangalan mo na ikaw yung mapapahamak? Ganun lang kasimple yun. Gumagamit ka ba ng alias? Experience yun. Meron pala akong dapat ang Alias. nilagay ni Gusto ko sanang sabihin i-suggest kay BP Sara pag naglagay siya.
Cheetos Miranda. Oy, pwede ha, pwede ha. magaling yan, Maganda yan ha. Pero confidential funds. Tas mo yan, Meron actually si Senator Robin Padilla, ang ganda ng mga tanong niya kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga tanong ni Robin Padilla. Dito kay kay Wamil, i-play natin yan para meron kayong guide kung ano yung pinag-uusapan natin. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? I'm classified po, Your Honor. Sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? I'm classified po, Your Honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack sa bansa natin. Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot, katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require So hindi them. po final. Based Boss, on the AOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Dapat ganun magtanong ang senador, yung agresibo. Kasi itong witness na ito, mahilig magdahilan eh. Pag tinanong mo, iba sinasagot. Tapos pag tinanong mo ulit, papaulit-ulit yung tanong. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, naawa ko doon sa asawa nung ano. Kung sino man yung asawa nung Wami. Anong Babae man o lalaki, ha? Kasi, pag tinanong ka, sa kagaling, kasama ko katrabaho ko. Ganun ang sagot. Ligoy, Di ba? Sa kagaling, may meeting kami. Kilala akong di ba? ganyan. Saan ka galing? Kumain lang kami. Ganun ang sagot, hindi diretso, di ba? Ang tinatanong, saan ka galing? Hindi sumagot ng diretso. Hindi diretso, ganyan siya lagi, sumagot. Di ba? Hindi niya sinabi, kumain kami, nag-meeting kami, kasama ko yung mga katrabaho ko sa Pegasus. Saan yan? Di ba? Drugstore yun. Di ba? Kasi nga, ganyan ng taong nagpapalusot. Ayun. Dito, tinatanong siya kung final. Di ba? Hindi siya sumasagot ng final. Ayaw niya. Pero nung actually, mas maganda yung paliwanag ni Chis Escudero dyan. Kasi tinalong talaga siya kung yung AOM ba ay final na. So, maganda yung paliwanag ni Chis Escudero doon na yung AOM talaga hindi final. At kahit magkaroon ng notice of suspension at saka notice of disallowance, hindi pa rin yun final. Kasi biglang hindi nyo napapansin, lagi niya sinasagot na prima facie evidence na yan. Ibig sabihin, pwede nang gamitin. Oo. Pero ibig sabihin pa rin nun, hindi rin final. So yun nga yung tanong ni Chis Escudero, final ba yan? Dito kasi medyo, although na-point out pa rin ni Robin, pero mas maganda yung pagkapaliwanag ni Senator Chis dyan. Bitin banat ba yung 2 minutes sa totoo lang? Pag maganda yung tanong, bitin yung 2 minutes eh. Pero pag tanong ng mga tulpo, kahit 30 seconds lang, pwede na eh. Maintindihan Di mo ba? na eh. Maintindihan mo na. Si Risa, dati mga 10 seconds lang si Risa eh. Pero pinakagrabe si Risa. Oo. Si Risa, parang yun na yung topic nila buong maghapon. Tapos yung tanong niya, tungkol pa rin dun sa topic nila buong maghapon. So, sinabi mo ba na si Mary Grace Piatos ay... Yun pa din. Halatang propaganda So, lahat. alam mo na, hindi nila nililinaw eh. Kasi usually, pag nagsalita ka dyan, mayroon ka nililinaw para sa pansarili mong use. Bawa, medyo mahina ako sa ganitong part.
Oh, so 'di ba sinabi rin ni sino ba may sabi nun na parang para mas maintindihan, hindi si Powa, sinabi niya yun sa kadyan na paki-explain nga kasi hindi ako CPA lawyer Paki-explain nga yung ganito, di ba? Yung magalang, pero itong mga senador na tanong lang ng tanong, nagtatanong sila para marinig ng tao yung gusto nilang iparinig sa tao. Na hindi nag-comply, non-compliant, kulang yung dokumento. Pero tinanong mismo ni ni JB Ejercito Meron ba kayong pruweba na may pera na naibulsa si VP Sara? Klaro, ang sagot. Wala. Wala. Oo. Tsaka Sabi niya, umuwi na siya nun Oo nga, Tapos tapos na doon Tapos na eh. Kung ako si JB, dapat umuwi ka na. Wala kang palang pinuprove dito. Ang pinuprove mo dito, binulsa ba ni VP Sara Duterte yung confidential funds? Sabi mo wala. O di umuwi ka na. Tapos Ba't na ka pa usapan. nag-witness? Parang parang matibag lang na nag-witness ka pero wala ka naman alam. Tsaka Ganun ito ang nangyari. parang napapansin ko, parang itong mga supporter nila dyan sa kabila, yung mga Pinglawan-Dilawan, kailangan i-explain mo talaga sa kanila na maliwanag. Kasi parang natatawa sila doon sa tanong ni Senator Robin Padilla. Hindi nila na-gets kung ano yung ibig sabihin doon ni Senator Robin Padilla. Well, in fact, nagkaroon pa nga tayo ng kaalaman sa history. Hindi natin alam yan kung ano tinatanong niya. So, hindi natin, Natuto tayo kay natuto Robin. tayo kay Robin Padilla. Doon sa mga nagtanong na iba, may natutunan ba tayo na history? Wala. Pero ang Ayaw nila yan. Alam mo, yung December event ng NPA, okay? anniversary. Anniversary. Talaga may nangyayari dyan. Kasi, inimbitahan kami dyan Ni Nato. Kilala niyo si Nato, si Baba. Inimbitahan Yung tatay kami yan. ni, Kami ni Mocha Lovely. pumunta doon sa Davao City Talaga? para sa anniversary ng NPA. So talaga nangyayari yan taon-taon. So tama yung kwento ni dito ni Robin. Pero syempre, ayaw yan ng dilaw. Kasi mabubulgar yung mga ginagawa nitong mga NPA na to. Yun ang katotohanan dyan. Kaya instead na mag-focus sila doon sa issue, lalaitin lang nila si Robin. Yun yung Hindi natin alam actually yun na sakto yung release ng confidential funds doon sa mga events Hindi ba? Tsaka maganda rin dito na expose yung confidential funds pala ni Inday Sara, isang beses lang pala siya nag-request. Yung mga sumunod na mga confidential funds niya, kusang ibinibigay ng presidente. Budget mismo ng presidente na ibinibigay sa kanya. Pero ang tanong dyan, di ba kapag nag-request ang Office of the Vice President ng confidential fund, kailangan apurbahan pa ng presidente yan, di ba? Oo, kailangan. Kasi So, manggagaling bakit- yun sa budget bakit- sa GAA Dapat mas una nilang imbestigahan ang pag-aproba ni Marcos bago doon sa Di ba kinuwento yan ni VP na matagal nilang ni-request yan, ni-release late. Ang hindi lang masyado siguro na ipaliwanag, bakit in 11 days na ubos? Kasi yun ang pinupunto nila Ang hindi kasi maintindihan ng iba, sa office ng gobyerno, the whole year, Fiscally. yung sakop ng pera. So minsan, since hindi pa dumarating yung pera, inaabunuhan na ng mga sekretary. Inaabunuhan na yan. Ganun kahirap sa gobyerno. Kailangan mo, alam naman hindi kayo tatakbo din, tayo natin yung budget. Halimbawa, yung sa opisina namin noon, sa PCO, hindi naman pwede mag-antay kami ng budget para lang makabili ng mga gamit. So inuunahan na namin. Bumili na tayo. Tsaka na lang Reimburse na lang, pagdating ng panahon. So kaya naubos yun in 11 days kasi doon ni-release. Pero Sinadya nagamit na yon. Noong una pa. January pa lang nagamit na yon. So, syempre, alam naman hindi pa ubus. Pag hindi na ubus yan, soli yan May punto ka doon. Kasi actually, kahit sa private offices, ginagawa yun. Yung may mga funds sila na para pag kinakailangan, pwede nilang kunin. Tapos magre-replenish lang sila pagdating ng bagong budget. Parang ganun. Inverse, no? Tsaka klaro sa tinanong ni Powa yun. Isa yun sa tinanong niya doon sa kay Wami. sabi niya, di ba period of 3 months, yung binigay sa yung pera, kailangan in a period of 3 months, 90 days, yung kailangan mo magastos. Nakalagay ba sa batas na bawal gastusin yun ng 30 days? Bawal bang gastusin yun ng 10 days? Bawal bang gastusin yun ng isang araw? Wala. Sinabi mismo nitong witness na wala, hindi bawal yun. So kaya nga, yun na nga, propaganda lang. Kasi nga, ang gusto nilang palabasin, nang lulustay si Inday Sara ng pera.
Oo, naglulustay si Inday Sara ng pera, 150 million, ginastos niya ng 11 days. Tapos yung presidente natin, magpapalipad ng racket na hindi tatagal sa kalawakan ng 1 minuto sa halagang 17 billion. Saan ka naman? Gaano kalaki? Kasing 10 laki feet. ng 10 feet. 10 feet lang. Parang Basketball court, no? hindi, kasi hindi, taas, mas mababa pa. Mataas pa nga ang Quitis ring eh. pala, Parang isang quitis. basketball player lang Banat Bay na nakataas 12 ang bang kamay. ano eh, ganun. standard ng Oo. ring eh. 10 feet lang 10, yan. 10 lang. Oh, so imaginein mo. Hindi, 12 feet ba ang basketball? 12 feet 10 lang, Oo. 10. Oo, Ah. 12 yan. Saan ka Ang nag-12? akala ko mababa 10 feet kasi nakadunk ako eh. Ay, sana all. Akala ko 10 feet lang. Oh, 10 feet. Oh, so imaginein mo yung yung mga bagay na yan. Tsaka yung liquidation, yung proseso ng pagliliquidate. Nakalagay kasi na kailangan kapag kapag ka bumili ka ng information, so paano mo malalaman na successful yung operation? Kaya ang ganda nung tanong ni Senator Ping Lacson din tungkol doon sa security clearance. Kasi nga kung ikaw ay nag-i-evaluate, kaya tinanong ni Robin so nag-i-investigate ka, hindi po nag-i-evaluate. Sabi niya, 'di ba pinagtawanan din siya ng mga dilawan doon sa tanong na hindi nag-i-investigate, nag-i-evaluate. Sabi ni Robin doon, tama, di mas mainam nag-i-evaluate ka. Imaginein mo, nag-i-evaluate ka ng isang bagay na wala kang personal na kaalaman o experience. Hindi ba? So, laging nakadepende sa dokumento. Oo. Tsaka yun nga, yung dokumento, yung nakalagay dun sa dokumento, personal na interpretation niya yun. So, ang dapat na mag-i-interpret nun, korte. Kasi kung halimbawa, merong batas, ako bilang abogado, ito yung interpretasyon ko sa batas. Yung kabilang side, ito naman yung interpretasyon nila. Sino magsasabi na sa kanilang dalawa kung sino tama? May referee dapat. Pero congratulations sa sa prosecution. Na-prove nila na may confidential fund. Yes. Yun lang ang na-prove nila. Oo, na nag-withdraw, withdraw. Oh, yun lang. Oo. Hindi nila na-prove yung kasi remember the benefit of the yung sa evidence, kailangan manggaling sa kailangan nilang Prosecution. patunayan. Patunayan na Burden of proof. binulsa. Burden of proof. Kailangan binulsa ni BP Sara Duterte. Wala talaga eh. Ang napatunayan, may confidential funds. Paano pala yung confidential fund ng magkapatid na Remulla? 500 million yun. Ayun nga, kailangan din yun kailangan din yun ma-audit. Hindi natin alam kung paano ino-audit. Kaya ngayon yung sinasabi nila Lacson na kailangan pag nagdala ka dito ng tao na mag-investigate or mag-evaluate patungkol sa confidential activities or confidential funds, kailangan nyo may alam sa intelligence, may background. Sinabi niya yan doon pa lang sa mga unang witness. Oo. Tapos dinagdagan mo pa ng same lang din yung witness. Sinabi niya na yan kay Chua Sabi niya na kay Chua na paano mo sasabihin na meron kang competent witness patungkol sa confidential funds, mag-investigate ng confidential funds. Wala namang taga-COA na member ng intelligence community. Pero alam nyo kung bakit ganyan? Kasi style talaga nila yan. Kahit alam naman nila wala silang mapapatunayan. Optics lang to. So katulad nung sinasabi ni inilusot lang niya yung salitang scam. Kahit hindi pwedeng ilusot yun. So nilusot niya yung scam. Tapos pipick upin ng mga kakampi nilang bayarang mainstream media. Tapos pipick upin ng mga trolls nila. Tapos pipick upin ng mga vloggers nila. Tapos pipick upin ng mga kakamping nila. Tapos pakakalati na yon. May mga maniniwala, pero mangilan-ngilan, hindi kailangan patunayan. Kailangan lang medyo babuyin si Sara, tapos pick upin. Hindi hindi mo kailangan patunayan dyan. Tama. Babuyan ng laban Kaya dito. lang nagkamali sila, di ba may survey na tinanong dyan kung gaano ka-importante yung evidence na para paniwalaan. At dun, according to dun sa survey, nilabas yun isang news na ang gusto ng tao, ebidensya. Na magpapatunay na si BP Sara Duterte ninakaw. Hindi propaganda. So, siguro, dun sa kanilang bubbles, they think na nagsasucceed sila. Pero silang agenda dyan. Kasi, alimbawa, alam naman na nilang mali yan eh. No? Kahit yung mga vloggers, halimbawa ng loyalista, alam nila yung... Mga pangit. Alam naman nila na yung pinagtatanggol nila si BBM, mali. Pero anong gagawin mo? Mahina yung vlog mo. Yung iba nga, konti pa followers. Papatulan mo na yan para ka kumita. So, ganyan din dito sa Pinklawan eh.
hindi ka na rin mananalo sa eleksyon, sira ka na rin. Patulan mo na yung maleta, lahat ng offer, bira ka na lang. Pero ang matindi rito, makikita mo talaga na iba-iba yung umahawak. Iba yung umahawak sa side ng mga congressman, ng mga nandiyan sa impeachment. Iba din doon sa mga BBM senators. Iba-iba eh. Kasi kung iisa lang ang may hawak sa mga yan, iisang ano lang sila eh. Iisang kumpas lang. Kaso ang nangyayari, yung dalawang puwersa na yan na mga anti-Duterte, sila mismo nagsisiraan. Speaking of humahawak, isa dyan sa humahawak, kaibigan natin lahat. Ayun. Uy! Oo. Nasampulan tayo ng mama na yun. Kaya tahimik na tayo, baka sampulan tayo ulit. Ano yan? Ha? Sino yan? Trillanes? Oo. Kakaano lang. Nagtatanong ako sa inyo. Iba. Kalma. Let's go back to the Hindi, kaya nga napapansin natin na yung mga tao nawawala na ng gana dito sa impeachment kasi nga nakikita nila yung kasinungalingan na pinapakalat nitong prosecution. Alam niyo kung bakit parang mas magaan yung galaw ng defense kaysa sa prosecution kaya nagkakagulo sila kasi ang hirap pagtanggol ng sinungaling eh. Correct. 'Di ba? Alam mo paano malalaman na natatalo yung prosecution? Press con. Oh, hindi. Ginagawa na lang entertainment nung matanda. Oo. Hindi Si Kapunan, wala, ano? kasi alam niyang wala eh. So, hindi ko nga alam sa totoo lang pagka naka-attend na ba kayo ng court hearing? Oo. Try mo, gusto mo? Ikaw i-hearing mismo. Pag nasa court hearing ka talaga, grabe yung respetong ibinibigay mo doon sa judge. Para talagang Diyos. Nililigawan mo yun eh. Oo, nililigawan. Kailangan maayos ang suot mo. Hindi ka pwedeng mag-video-video. Kailangan, alam mo yun, hindi kang humingiti-ngiti, humingising. Mantakin mo merong isang prosecution o yung lawyer na ganun humirit. Manonood pa kasi ako ng Odyssey. Oo nga eh. Pero sa tingin ko, Boss Bay, parang si Kapunan, alam na niya na hindi talaga may impeach si BP Sara Duterte. Kasi naalala niyo ba sinabi niya na huwag ka lang tumakbo. So doon, simple logic. Kung alam niya na may impeach si BP Sara, bakit pa niya sasabihan si BP Sara na huwag tumakbo? So kaya nga, ini-insert niya lagi eh. Ginagawa niyang komedya, itong mga pagsasalita niya diyan sa trial. Kasi para ma-insert niya, yung katulad na sinabi ni Coach Oli na scam, na hindi man nila ma-impeach si BP Sara, makurot natin si Sara. Masira yung pangalan niya na kahit pa paano may naniniwala eh. May mga gullible Ang pa rin. problema, siya ang nasisira. Wala naman sa kanila yun eh. Sira Matanda, sila eh. matanda na. Bilang, magre-retire na. Oo, wala na yun eh. Parang Kakainin na ng lupa Hindi, yun. pero bilang matandang judge, matandang abogado, dapat maging professional ka para sa mga nakakabata. Pero alam mo, Paano ka alam titingnan? Para i-idolize ka man Oo, lang. di ba? Kuya ka, alam mo, ganyan yung kamit-bahay namin matanda, yung mga kumamatay. Pangit din. Bakit din? Pangit na, Lumang tao? gumawa ko ng mahama. So, kinuha ka ng satanas. Pero Ganun na ganun eh. Ganun. Pero pansinin niyo mga boss ito yung may mga sabit, yung may mga issue na sasangkot sa anomalya, sila Ridon, si Chua, si Luistro, sino pa ba, yung si Dilima, sila talaga, dumidiin talaga sila kay BP Sara eh. Kasi ayaw nila na maging presidente talaga si BP Sara. Pero si Kapunan, dino-joke lang niya eh. Kasi wala naman, Tulos man siya dyan. dating Tapos tulos. meron pa meron pa siyang siyang, good nakukuha. publicity and bad publicity, Oo. still publicity. Ganun siya eh. So pinabalanse lang niya. Yung iba, seryoso, si Kapunan, dino-joke nyo para maipasok yung mga side comments nila na makakasira at makakasira sa pangalan ni BP Sara. Tsaka alam naman na natin yan na yung impeachment na yan, palabas lang yung pangtabong sa Ngayon nga, hindi nga natin alam kung asan na yung 6 trillion na budget sa 2026. Diba? So yung iba pang mga issue na dapat ay sinasagot ng administrasyon. So ang nangyayari, ginagawa nilang pang prontong impeachment para malihis na naman sa taong bayan. Kasi may mga ugali ang mga Pilipino kadalasan, hindi ko naman nilalahat pero may ugali ang mga Pilipino na parang nakakalimot pag pag yun na lang din yung tinututukan na issue. Naniniwala Kasi na ang sila. nasa isip ng administrasyon, okay, aabot to ng 92 days. So, yung sa flood control iska, medyo makakalimutan ng ibang Pilipino yun. Maganda yung sinabi ni Jay na yun ha. Kasi
isang ano yon, isang example. Nakikita ng administrasyon na yung impeachment hindi rin effective. Hindi effective. Parang yung tao, lahat, ayaw na namin yan. Flood control na tayo ulit. Oo. O biglang nagpalabas sila ng balita. Si Bato, biglang parang lumabas. Oo, Nahuli na, biglang ganun. Pero eh. alam mo, diyan mo talaga malalaman na palo Oh. yung argument ng prosecution na nagsasawa na yung tao, nilabas niya yung balita kay Bato, pati yung kay Pastor, nilabas na naman. Ay, oo. Yun nga eh. Takin mo, meron siyang kaso dito sa Pilipinas, active yung kaso niya rito. Actually, nakakulong nga siya ngayon dahil hindi pa siya nakakapag-bail. Pero nagre-request daw ang US ng Extradition. ng extradition, which is alam naman natin na para ma-extradite ang isang tao, kailangan kung meron siyang kaso dito na na open pa, active, kailangan masolusyonan muna 'yon. Either dismissal or conviction bago mo siya ipadala sa ibang bansa. Tama. Oh, 'di ba? Wala merong sagot na ang DOJ dyan. Sige, sige. Basahin mo, RJ. Oh. Pero alam nyo, habang inaantay natin basahin ni RJ, hindi effective. Kasi bumenta na yan eh. Yes. Gusto nyo na effective? Laging ganun nga, no? Si Pastor talaga yung inaano nila. Wala, no? tapos na yun Kasi eh. wala na si PRD, nandoon na eh. So wala na silang ibang So, ano rito. Hindi ang nila tanong ko- mapakulong si Inday, hawak pa nila si Pastor. Si Pastor na naman ang binubusi. Hindi kasi alam nilang Ontiveros ano eh. na naman. Alam nilang tututukan talaga ng mga Pilipino tong issue kay Pastor na naman eh. Kasi katulad nung nangyari noon una, di ba? So maraming namulat doon. So ang ginagawa nila, talagang eto na lang yung ginagawa nila na na pang-front dun sa issue. Kasi alam nilang tututukan na naman. Kagaya na, tsaka yung nangyari na paglabas ng balita kay Senator Bato de la Rosa na nahuli daw. Ilang araw lang, isinisi ni Auntie Claire. Napaka na daw ng kampo ng mga Duterte yun para matabunan ng impeachment. Biruin mong yun Binabaligtad Oo, pa, no? binabaligtad Binabaligtad. nila. Ang galing nga nila gumawa Pero ako ng sa tingin ko hindi na effective. Hindi na papasok Wala yun, na, hindi oo, papasok. Kaya ito yung sinasabi kong para pumasok, ang idemanda nila si Sir Jack. Bebenta yun. Ay, oo. Sige, ganito na gawin natin. Basahin mo sabi. in English, Tatanungin ni Jack. Tagalog. sige, sige. Oh, sige. Okay. Sabi dito, Per sentence yan, ha? okay, Go. the DFA is the first point of contact. Under Philippine law, Tagalog. Per line, siya per line. Ulit, Sige, ulit, sige, sige, sige. Ulit. Go. Maganda, ito maganda para Bukas tayo merong matatapos mga loyalista. The DFA is the first point of contact. Yan. Ang PFA ay may Ano? may unang punto. Hindi, mali. Kayo nang bahala, nananahimik ako eh. Okay, tuloy ko. Judea na lang yung Judea. Okay, tuloy ko. Under Philippine law, the DFA determines whether the extradition request complies with the RPUS extradition. Okay, treaty and applicable Philippine law. If complain, the DFA forward the request to the DOJ, which files the appropriate petition before the court. Ultimately, it is the court that determine whether the legal requirements for extradition have been met. O yun. So kailangan ng, katulad kay Pangulong Duterte din, yung sinasabi natin na bago sana siya ipadala doon sa ICC, sana dumaan muna doon sa, sa local judicial authority. Sa case naman ng extradition, magre-request sila, DFA magre-request sa natin, sa Sa local court pa DOJ rin. natin, Oo. dadaan pa rin yun sa korte. Yan. So may hearing pa rin yun. Hindi yun, Maganda dyan, ha? Meron nilabas sa Supreme Court dyan na pwedeng gamitin ni Atty. Torion. Ano yan? Di ba may nilabas yan? Noon pa yan, may nilabas ang process for extradition. oo nga pala. Oo, Oo. tama. Nagano lang yung, naglabas yung Supreme Court kamakailan lang ng parang additional rules pagdating sa sa extradition. Hindi basta-basta yung automatic. May request, ipapadala mo na agad. Kasi nga nangyari nga kay Pangulong Duterte, although hindi extradition yung kay Pangulong Duterte, rendition yun rendition. So parang para mapigilan yung rendition. Kaya nga kailangan maglabas na rin ng TRO itong Supreme Court patungkol dito kay kay Senator Bato de la Rosa kasi hangga't hindi sila naglalabas napakadelikado ni Senator Bongo, yan, ni Bato, ni Robin, itong si BP Sara. Ang nakakatakot palit na kuya, sa Senator Bato, di ba, hinahanap nila. Paano kung makakisgrasa sila? Lalong makilit yung tao. Nahahanapin nila si Bato.